Bumaba ang bilang ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA kasunod ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa MMDA, 6.58% ang nabawas na car volume. Mula yan sa higit 225,000 noong March 2, naging 210,000 na lang ito pagsapit ng April 6. Tumaas naman ang bilang ng mga motorsiklo at bisikleta. Dumami rin ang mga sumasakay sa mga pampublikong sasakyan, lalo na tuwing rush hour. Kaya nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa Department of Transportation para matugunan ang tumataas na demand ng commuters. Kaugnay niyan at iba pang issue, kasama natin MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang tanghali po sa inyo, General Torre. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at sa lahat ng inyong mga tagapanood at tagapakinig. General, paano nakatulong itong pagbaba ng car volume sa daloy ng trapiko sa EDSA? Nasa around 10,000 cars yung naibawas. Ramdam nga ba talaga ito? Opo, sa ngayon po, ang naging epekto lang po niyan is nakita natin, ang travel time, ang average speed ay dati 19 kilometers per hour, ngayon naging 26 kilometers per hour. Yan ay dahil nakita natin na may pagbaba ng volume sa EDSA ng mga sasakyan. Kasabay po nito yung pagdami ng commuters. Ano po ang kasalukuyang hakbang ng MMDA para matugunan yung mahabang pila at siksikan sa public transportation, lalo na tuwing rush hour? Nakikipag-ugnayan kami closely sa sa DOTR, sa kanilang pag-handle ng bus lane at saka ng mga MRT natin, ang mga rails natin, para sa mas efficient at mas makapag-adjust ka agad sila sa nakita nating increased demand para sa ganitong mode ng transportation. At pagkatapos naman, para sa mga areas naman serviced by other vehicles, na mga may mga certificate of public conveyance or may mga prangkisa, gaya halimbawa ng mga jeep at iba pang mga mode of transportation, ang MMDA ay nagbibigay ng assistance sa kanila para masiguro na ang kanilang operation ay smooth at walang hassle gaano na external forces aside sa yung mismong traffic na lang mismo dahil sa volume or dahil sa dami ng mga tao. Hindi po nakikitang solusyon na magbigay ng libreng sakay. Well, we have the service contracting, but yung talagang libreng sakay na isinasagawa para hindi makaapekto doon din sa ganito ang pinagkakakitaan po. Yan kasing transport industry ay isang business yan na may public interest. Controlled ng ating gobyerno ang pagbibigay ng mga prangkisa through the LTFRB, pero hindi talaga ma-deny na yan ay ina-applyan ng ating mga private citizens at ng ating mga kababayan dahil yan ay isang industriya ng hanap buhay. Sa ngayon naman, nare-recognize natin yon at ayaw nating makipag-compete sa kanila sa kanilang hanap buhay sa pamamagitan halimbawa ng mga libreng sakay na ibinibigay ng gobyerno sapagkat yan ay kalulugi nila. At pagkatapos yung carpooling nga na isinusulong din natin, Yes. ayaw din namin makipag-competition sa kanila at ang tinatarget ng carpooling ay yung mga taong hindi naman talaga nila kliyente in the first place. Ito yung mga taong may mga sasakyan, may mga gamit na mga sariling mga bihikulo papunta at papasok sa trabaho, pauwi galing trabaho, na ngayon ay dahil gusto nating matulungan sila sa economic crunch, sa mahal ng gasolina, carpooling na lang at mga private vehicles. At limitado rin naman talaga ang scope. At hindi ito para makipagkompetisyon sa mga kababayan natin na meron talagang prangkisa. So, kamusta po ang isinusulong nyo ng carpooling, yung pag-aaral para hindi maging kompetensya or hindi rin maabuso or hindi pagmulan lalo ng maraming kolorum? Andyan naman ang mga guidelines na ginawa ng MMDA together with the LTFRB. It's just a matter now of fine-tuning everything at ito i-operationalize na lang kaagad para masimula na at makatulong na kaagad sa maibsan ng konti kahit paano ang kalbaryong dinadaanan ng ating mga kababayan. So ano po yung magiging sistema ng monitoring at enforcement, General Torre, laban po sa mga lalabag dito sa patakaran ng carpooling?
Natural po, ang siguraduhin natin ang check and balance ay nandyan sa kalsada. We can do spot checks kung gustuhin natin dahil andyan naman dapat ang manifesto dala nila at saka yung mismong certificate na or ang permit na ibinigay sa kanila ng LTFRB para mag-conduct ng carpooling. So MMDA will always be on the lookout. Sisiguraduhin lang natin na hindi makompromiso naman yung mga naghahanap buhay sa kalsada. Tapos yung sa carpooling po, sa EDSA busway po ba ang daan nito? Ay hindi po. Hindi po. Yan po ay may mga specific routes at yan po ay parang private vehicle pa rin pero siyempre high occupancy na siya at marami na ang nakasakay. Hindi gaya ng dati na isang sasakyan, isa ang sakay. Marami pong salamat sa inyong oras, MMDA General Manager Nicolas Torre III.